Sa pumili ng zodiac card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng taong ito. I'm kinda like feel na kung itong taong na to ay nagka-curse, magbabackfire yung mga spells na ginawa niya. I-clarify natin yung cards. Alright, so let's see what we have here. So, I kinda like feel na yung karma ng taong ito ay siya ay mananakawan. Okay, so I feel na kung sino man ito magnanakaw sa kanya, isa to sa kanyang tauhan, to be honest, or isa sa mga tao na talagang parang kinokontrol niya, pero yung pala ay magnanakaw itong tao na to. Pwede yung kasambahay niya yun, na, you know, mas maliit yung status kaysa sa kanya yung energy. Pagka empleyado niya, na penetrate siya, so with this confident and aid, I feel na isa sa kanyang karma, darating yung panahon na siguro confident siya, mawawalan siya ng confidence sa future. Lesson that we got is this one. So, I kinda like feel here na may mga ebidensya against him or her. Kasi with the beauty being here, baka ito yung tao na may tinatago. Tapos, siguro naglalagay siya ng magandang image niya. You know, para may tago yung nagawa niyang kalokohan before. But whether they like it or not, may mga ebidensya against sa kanya. Lesson that we have is this one. So, yung tao, kung sino man ang kanyang karelasyon, yung kanyang tao, guys, ay maging busy with regards sa kaibigan at saka ganun din sa pagtatrabaho at mukhang walang hindi nakatingin sa kanya. So, siya yung mag-e-effort sa kanilang connection, tapos yung kanyang partner ay mukhang walang pakialam sa kanya or hindi nakafocus sa kanya yung partner. So, anyway, isa sa kanyang karma ay walang maikinig sa kanya. Honestly, kahit sabihin natin na mataas ang posisyon niya or mayaman siya, walang maikinig sa kanya kasi first of all, siya ay nagsisinungaling. Okay? So, with regards sa chosen being here, so I kinda like feel na kaya ayaw sa kanya ng mga tao kasi napaka-controlling niya. At saka mataas siguro yung tingin niya sa sarili niya na maganda siya or gwapo. Tapos sobrang confidence yung kanyang nararamdaman. Pero darating yung panahon na magiging ganito, na magiging belittled siya. Kasi siguro kung sino man siya, ang taas ang kanyang pride. At alam naman natin na yung karma ng mga tao na ganyan, talagang mararanasan nila na ma-humble sila. So isa yun sa kanyang karma. Lesson that we have is this one. So, isa sa kanyang karma, guys, ay merong mag-e-ending sa kanyang buhay. Siguro, with this bonded being here and this one, so, I'm kinda like feel na kaya siguro ayaw sa kanya ng kanyang lover kasi hindi siya marunong mag-strategize. Meaning nun, bago sino man siya, lustay siya. As you can see here.
At stuck siguro yung kanyang partner kasi baka meron silang baby or so forth. Pero dati ang panahon na yung kanyang lover ay mauubos yung pasensya sa kanya kasi hindi siya marunong magtipid. Okay? So, mag-ending yung kanilang connection or relationship dahil napuno na yung kanyang lover. Kaya siguro siya hindi pinapansin kasi nga, hindi niya nagugustuhan yung ugali kasi siguro ito yung nangyayari na siguro kung sino yung tao mo nagde-demand lagi ng regalo or something like that. To be honest, kaya nangyari sa lover niya, napabarkada na lang siya, naging busy na lang sa work kasi kung sino man itong tinanong mo sa akin, wala siyang pakialam, gusto lang niya pera, okay, or material things, okay, at yung partner niya kailangan mag-work hard para masunod yung mga luho. So, ganun yung vibe na nangyayari. So, anyway, itong taon na to, bagay ito kasi ginagawa niya sa social media, kaya siya materialistic kasi pinapakita niya sa mga tao na may ganito siya ganyan, honestly speaking, pero, yung kanyang lover ay siguro nasasaktan sa kung ano yung ginagawa niya kasi alam ng partner niya na pasikat itong tao mo. Okay? At yun nga, yung pera na pupunta doon, kaya dati ang panahon na mag-aaway sila dahil nga di marunong magtipid, di marunong mag-strategize yung tao mo. So, let's see what else do we have here. So, we have the 13. So, habulin siya ng kamalasan. So, we have the in reverse, and we also have the unique. We also have the open in either way. So, itong taon na tong, yun nga, pasikat siya. To be honest with you. So, syempre, dahil pasikat siya, marami nagseselos sa kanya. So, kaya yung money, hindi nag-grow kasi nga, nilulustay niya, nagmamalaki para mukha siyang unique or so forth. At saka with the in reverse, I kinda like feel palabas yung pera. Kaya nangyari dito is wala siyang ma-achieve. Dahil sa kakabili-bili niya, pagiging materialistic, wala siyang naipon. Okay? At kung may gusto man siya na negosyo, hindi niya mag-go after it kasi nga may money issue siya. Pinambili niya ng mga luho niya. Okay? Anyway, I feel na itong taon na to hindi siya madiskarte sa kanyang buhay. Siguro siya yung tipong tao na nakadepende lang sa kanyang lover. Kaya pala madalas siya manakawan din kasi siya pakita, diba? So, mangyayari niyan, may tendency na baka makuhanan siya. So, magbe-break nga yung kanilang relasyon. Na-sense ko upos yaman, honestly speaking, dahil sa mga luho. At saka, this person took everything for granted. Yan, nasa sense ko. Na-sense ko rin na pwede siya mabaon sa utang, honestly speaking. So, yun nga masyado siyang materialistic. Okay. At I kinda like feel with this one, kung may nagawa man siyang masama, hindi niya matatakasan yun. Isa yun sa kanyang karma rin. Tapos, I kinda like feel na walang may gusto maging friend siya. Kasi, to be honest with you, parang waldas siya or pakita lang. Kaya, mawala ng interest sa kanya yung mga kaibigan niya or yung mga kakalose niya. Honestly, sa kanyang karma, to be honest, is money issues. Or pwede rin mga bills. At saka dapat bayaran na yun.
At saka dahil dito sa, lustay siya, kaya hindi nag-accelerate yung kanyang buhay. So, yung partner niya kailangan mag-work hard to stabilize things. Pero dahil nga sa ginagawang kalokohan ng taong ito, so magbe-break sila. At saka, yung masakit dito guys, hindi niya ine-expect na may kipag-break sa kanya yung tao. Kasi walang third-party situation. Hindi third-party situation yung dahilan. Honestly, yung dahilan ng paghihiwalay nila dahil yung taong ito ay gahaman. At saka, to be honest with you, hindi sila soul tribe. So, ibig sabihin, hindi talaga sila meant to be. Kaya din sila nag-break. So, nawala ng passion sa kanya yung mga tao at nagkaroon ng guts yung kanyang lover na mag-ending na yung connection. Kasi I think na yung lover niya, dadalawang isip yan kung i-continue pa ba yung relasyon o hindi. Pero darating ngayon time, maubos yung pasensya niya at magsasalita na siya ng kanyang nararamdaman at mag-ending yung kanilang relasyon. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation and this person's situation too, and God bless all of you.